Alright, so let us start our chapter 9, Floors and Roofs. And sa chapter nito, we're going to build roofs, create a custom roof type, add and modify floors, work with roof edges and gutters, and attach walls and join roofs. So mag-open tayo ng residential project. So ako naka-open na yung aking Revit application. So I'm going to click open. And then, browse nyo dun sa folder ninyo kung saan nyo sinave yung inyong mga exercise files. So, dito sa chapter 9 folder, paki-click yung residential metric or 09 residential M. And then, click open. So, hintayin lang natin. So, once opened na yung existing project, yung residential, punta kayo dun sa project browser and then dun sa roof plan, roof plan, right click nyo and then duplicate view and then duplicate. So, meron na tayong copy 1 ng roof. Tapos, paki-right click yon and then rename and then pangalanan nating existing roof. And then press enter. Then, dun sa may properties, nasa existing roof tayo, pwede natin i-close yung cover page. Dito sa may properties natin, under underlay groupings, range, base level, paki-select, and then, dun sa may drop-down list, paki-select yung second floor. Tapos, paki-scroll down and then dun sa facing, paki-select yung face from new construction, gawin yung existing. Ayan. So, napansin nyo kanina, nung nagbago tayo ng underlay, range base level, kanina nakaset sa none. Tama ba? So, wala kayong makikitang ano dyan. Yung parang tinitingnan nyo sa baba. Pagka sinet nyo sa second floor, yun, makikita nyo yung mga object. Although, hindi siya 100% tawag dito. Yung visible, may parang transparent siya. Pagka transparent, okay na yun para maging guide natin sa paggawa ng roof. Okay? So, select the roof on screen. Ito, yung roof natin, yung medyo makapal yung linya. So, makikita nyo naman dito sa may properties palette, basic roof, generic 125 mm. So, select nyo daw yan and then click or hit delete sa keyboard. So, gagawa tayo ng panibagong roof, kaya dinelete natin yan. On the architecture tab, and build panel, click the roof tool. Ayan. So, mapupunta kayo dun sa edit mode. So, ang default guys nito ay roof by footprint. Pwede nyo i-click yung drop down dun sa roof kanina and then select roof by footprint. On the options bar, make sure na naka-check yung defines slope ito. And then, dun sa overhang field, paki-type 150 and then verify na yung extend to wall core is not selected or checked. Okay? So, ang gagawin natin dito, click nyo dito sa any empty space para ma-activate itong edit mode natin and then move the pointer dun sa topmost horizontal wall. Ito yon. So, gigitna ko lang ha. Move the pointer to the topmost horizontal wall. And pag nakita nyo na yung dash line, dun sa ibabaw ng wall na hinover ninyo, pwede na kayong mag-click. Ayan. And then, ang susunod nyan, repeat the process on the lower horizontal. So, hindi nyo isa-select ng ganyan ha. So, dapat ganyan. So, select. And then, para naman dun sa
dalawang natitirang gilid, i-uncheck natin yung defines slope bago tayo mag-click ng vertical wall. So, uncheck nyo yung defines slope, and then, dun sa kanan, o kaliwa muna tayo, click nyo yung wall, vertical wall, and then, yung dalawang wall dito, maghihiwalay kasi ito eh. So, pwede nyo i-click 1, and then 2. So, ganyan yung gagawin nyo. And then, after that, maglalagay tayo ng line dito sa bandang chimney. Chimney kasi ito eh. So, ang gagawin nyo is select the line tool dito sa draw panel, line. And then, wala na tayong offset. Tama. Tapos, make sure na yung chain checkbox is meron checkmark. And, lagyan natin ng series of lines. Ito, wala dito. 1, 2, 3, and then 4. And then, pag tapos na, press escape twice or click the modify button. And, yung horizontal line na dinraw natin kanina, paki-select, as well as the horizontal dun sa baba. Hold control and then click para ma-select sila parehas. Tapos dito sa may properties, ang ilalagay nating slope under dimensions grouping, instead na default na 30 degrees, ang ilalagay natin dyan ay 26.57 degrees. And then press enter. Okay, and then pakiclick na yung finish edit mode button, ito. And pwede nyo yan tingnan sa 3D. So, click nyo tong default 3D view. So, ito na yung ating bubong. So, kung mapapansin nyo, yung chimney natin is medyo mababa dun sa nagawa natin bubong. Tama ba? So, i-fix natin yun later. O yung susunod na natin. So, let us adjust the chimney. So, remain kayo dyan sa 3D view. And then, click nyo tong chimney on screen. And then, on the ribbon, meron tayong edit in place button. Pakiclick. Tapos, click nyo ulit itong chimney. So, meron tayong mga grips dyan na pwede natin gamitin to adjust the height, the width, or the length. But, dun sa properties palette, mas madali, mas accurate. Dun sa may extrusion end, select nyo and then type 8,100. Then press enter or just move away at makikita nyo na yung adjustment dun sa may chimney. Tapos, pwede nyo na ulit i-click yung finish model and then pwede nyo nang i-save yung project nyo. So, save as residential M. Pwede nyo lagyan ng _1 or whatever kung ano yung gusto nyo ilagay dun sa dulo. So, let us save. O, save as ko na lang. So, residential M1, ito, i-replace ko to. And I'll click option. I'll make sure na maximum of 3 backups lang. Tapos, yung aking source, ito, idadagdag ko na to, thumbnail preview. Every time na i-open nyo, yun yung makikita nyo. So, I will select the 3D view. And then click OK. Then, save. So, pwede natin i-overwrite kasi nakapag-save na ako nito eh. So, click yes lang. And then, let's proceed to attaching walls to the roof. So, na-save na natin. ZF. Tapos, yung ating susunod ay let us attach walls to the roof. On the project browser, double-click the existing or rear existing French door 3D view. So, dito tayo sa 3D views. Ito, yung rear existing French door. Double-click. So, ayan yung ating 3D view na pinapakita yung rear existing French door. And then, one of the walls, ito,
makikita natin na may butas dun sa may pagitan ng wall at saka ng bubong. So, pre-highlight natin yung isa sa mga wall na nakikita nyo dyan. So, pre-highlight, and then press tab, and then click. So, ayan ang i-adjust natin. Now, since selected na yan, dun tayo sa ribbon, hanapin natin yung attach top base. Ito. So, click nyo yung attach top base, and then yung ating options bar, make sure na yung top ay selected, not the base. So, top dapat And then, click nyo yung edge ng roof. Ito. One of the edges ng roof. Ayun. So, ang nangyari niyan guys, so, i-deselect ko lang yung walls natin, lahat ng walls natin, if I orbit, ayun, na-attach na yung wall dun sa roof natin. So, okay yun, pang sara ng mga openings dyan between walls and roof. So, deselected na yung walls, and then, punta na tayo dun sa second floor wall layout. Okay, on the project browser, click natin yung second floor floor plan or plan view. Pwede nating i-close yung inactive views. Ayan. So, dito tayo sa second floor. Select one of the existing new construction walls. Ang new construction walls natin, itong nakikita nyo sa taas, ito. So, if I press tab, so, yan yung mga additional walls. And, select nyo daw yung kahit isa dyan, kahit alin dyan sa tatlo na yan. So, select, and then, right-click, create similar. Ito. Tapos, ang gagawin niyo mag-a-add tayo ng division dun sa loob. So, start natin dito sa bandang kaliwa, vertical wall. Okay, so click, and then, try natin mag-stop dito sa bandang gitna, and then click, and then move upward, and then click, hanggang mag-snap dun sa top horizontal wall. And then, press escape twice, or click the modify button. Ngayon, ang gagawin natin, i-adjust natin yan, so that yung kanyang mga temporary dimensions, tulad ng nakikita niyo sa screen, so ilalagay ko yan dito, and then, kiklik ko to, I will type 5,000. Enter. So, adjusted na yon. Tapos, i-click natin to. Tapos, itong temporary dimensions, lalagay ko doon sa pinakalabas. And then, I will click this. And then, type 3,150. Enter. So, yan yung sukat. So, if you click again, dapat yan ay 5,000. And then, if you click this, dapat ito ay 3,150. Okay? Then, dun sa ating walls, kung na-check na ninyo maigi, select nyo tong, after you adjust the dimension, select nyo tong top horizontal wall, and then, dun sa modify walls panel, ito, modify walls panel, click the edit profile button. Edit profile, ito. So, may mag-appear dyan na go to view. Ang isa-select nyo dyan ay elevation north. Ito. So, kung selected na yon, elevation north, click the open view. So, i-open niya yung north elevation. Ito, nakikita nyo sa screen niyo. So, north elevation. And then, nandyan na kayo sa edit mode ng walls. Paki-select yung pick lines tool. Ito. Sa may draw panel, pick lines. Tapos, on the right vertical edge, zoom in ko lang right vertical edge, ito. Right vertical edge, paki-click to. Ayan. And then, bago nyo i-click yung pangalawang line, itong nasa baba,
i-click nyo tong offset or maglagay kayo ng offset. So, ang offset natin dito sa options bar ay 1050. Enter. Tapos, i-click nyo na to. But make sure na yung paglalagyan niya ay tulad na nakikita nyo sa screen, hindi siya pababa. Ayan, tulad niyan. So, dapat pataas. Click. And then, ang gagawin ninyong susunod is linisin nyo yung mga corners. Okay? So, use trim, extend to corner. Then, select nyo to. Tsaka yun. Tapos, ito. Tsaka yun. Then, ito. Tsaka yun. So, dapat meron kayong malilinis na corners dyan. Okay? And then, pagkayarin yung select or linisin lahat ng corners, pwede na ninyong i-click tong Finish Edit Mode. So, ayan na yung ating panibagong wall profile. Now, gagawin nyo yan sa kabilang wall. Select the other wall, the vertical one on the right. So, balik tayo dito sa second floor. Vertical one on the right. Okay. Kung nandun kayo sa sa north elevation, ito. Pero kung nandito kayo sa may second floor, so ang isa-select nyo dito is ito, nasa kaliwa. Okay? So, iselect nyo yan nasa kaliwa kasi andito yung parang partition natin. So, iselect nyo yan and then edit profile tulad lang ng ginawa natin kanina. So, go to view. Paki-select yung elevation west. And then click open view. So, bago nyo ituloy, kung hindi nyo nakikita yung mga lines dyan, make sure naka wireframe or even hidden line yung inyong visual style. So, use the outside edge. Ito, outside edge ng wall. So, gamitan natin ng pick lines. Click nyo to. And then, bago nyo i-click yung baba, set nyo yung offset sa 1050. Enter. And then, tsaka nyo i-click to. Tapos, ganun din yung gagawin nyo. Trim extend to corner to clean up the corners. Yan, tulad na nakikita nyo sa screen. So, zoom in ko lang And then, click modify. And then, click finish edit mode. And kung titingnan nyo yan sa 3D view, tama ba? So, second floor muna. Ito yung binago natin at saka ito. Tapos, ang gagawin natin is, bago tayo pumunta sa 3D view, nasa second floor tayo, select all the walls, kasama tong in-add natin. So, pwede kayong gumamit ng crossing selection. Kung hindi nyo kabisado yung crossing selection, pwede kayong gumamit ng tab. Ayan. And then, control key. Control select. So, hindi natin isasama to kaya isi-shift select ko. So, yan lang yung walls na kailangan nating i-select. So, we have 5 walls. Nakikita nyo sa properties palette. And, ang gagawin natin from the type selector, from generic 250, gawin ninyong exterior brick on metal stud. So, napansin nyo, medyo lumapad yung walls natin. So, click modify. And then, pwede na tayong pumunta sa 3D view. Default 3D view. And pwede nyong i-hold down yung shift key and then orbit. So, ayan ang outcome ng ating pagmo-modify ng wall profile at saka ng wall type dun sa ating project. Okay. So, ang susunod natin is sa project browser, yung ating 3D view, right-click ninyo, and then
duplicate view, duplicate. So sa 3D copy 1, rename natin into new addition axon. New addition axon, or short for axonometric. And then press enter. And then pwede nyo nang isave ulit. Control S. So, pwede na tayong magdagdag uli ng panibagong bubong dito sa may gawing likod. Okay? So, I will close the inactive views. So, mag-a-add tayo ng panibagong bubong. On the project browser, paki-select or double-click yung roof plan. Ayan. Tapos, properties palette for underlay. Ayan. Paki-select uli yung second floor. Make sure na yung ating current view ay roof, not existing roof. Baka mamali kayo ng click. Again, punta tayo sa Architecture tab and then Roof. Tapos, dito sa Options bar, make sure na yung Defines Slope ay may check. Tapos, ang overhang natin ay 150. Tapos, i-click natin yung two walls. Ito, zoom in ko lang ha. I-click natin itong wall na to. At saka ito. So, two vertical wall na nakikita nyo sa screen, paki-click. Tapos, press escape twice or click the modify button. And since merong slope yan, select nyo sila parehas. Hold control and then click. And pakibago uli yung slope from 30 degrees to 26.57 degrees. So, kung nabago nyo na, press escape twice or click the modify button and then para ma-deselect yung sketch lines natin. Ngayon, ang gagawin natin is click natin itong line tool and then let us draw lines. Make sure naka-chain at wala siyang slope. O, walang slope and then hindi siya naka-chain pala. Okay. So, ang una nating ito-draw is magkakaroon tayo ng line dito. So, mula dito, pwede nating i-track. Ayan. And then, hanggang doon. Wala siyang offset. Click. So, naka-off yung chain. And then, wala siyang slope, wala siyang offset. Tapos, yung panghuli, ito, nasa ibabaw, yun ang lalagyan natin ng offset na 150. At tapos, babaguhin natin yung from line to pick walls. So, ayan. Click. Tapos, linisin na natin yung corners by using trim extend to corner. So, click natin to, tsaka yun. Click natin to, tsaka yun. To, at tsaka yun. So, meron tayong square or rectangle type na roof dito sa view natin ngayon. Press escape twice or click the modify button. And then, click the finish edit mode. Okay? And then, tingnan natin sa 3D. Ayan. So, ganyan yung magiging appearance ng inyong bagong bubong. Balik tayo dito sa roof plan. Tapos, gawan natin ng panibago ulit dito sa kaliwa. Okay? So, bago yon, tingnan muna natin kung ayos ba yung ginawa nating bubong. So, tingnan natin dito sa may new addition axon view. Ayos ba? May
Pwede nating i-orbit to check. Ayun, may butas siya doon. Ayun. Tama. So, pwede natin baguhin yung ating view. Shaded. Ayan, para makita nyo yung butas. Ayan siya, oh. So, yun ang gagawin nating susunod. I-fix natin yun. So, on the Modify tab, Geometry Panel, meron tayo ditong Join or Unjoin Roof button. So, tingnan natin itong button na to. Maliit lang, baka hindi nyo makita kaagad. So, itong button na to, Join and Unjoin Roof. So, paki-click. So, you are prompted to, basahin natin dun sa may status bar natin, select an edge at the end of the roof that you wish to join or unjoin. So, select natin itong edge ng bagong roof, itong kulay green. So, click. Tapos, pagka-click nyo, select the face of another roof or wall to which you want the first roof to be joined. So, select natin itong surface ng roof na to. Click. So, magko-connect dun yung bubong ninyo, yung kulay green. So, click Modify to deselect any selected objects. And then, so, i-repeat natin yung process na to mula dun sa pag-create ng roof dito sa may gawi dito. Okay, balik tayo dito sa may roof plan. Dito, gagawin natin yung ginawa natin dito sa may kanan. Okay? So, Architecture tab, Roof, and then define slope, tapos overhang 150. Select natin itong tawag dito. Select natin itong vertical edges na to, 1, at saka yung vertical edges dito, 2. So, yun lang yung may slope, ha. And then, press escape twice or click the modify button. And then, yung horizontal lines natin, pick walls natin without, pick walls without slope. So, click modify, pick walls natin, walang slope, tama, pick walls, so ito, ayan. So, magiging ganyan yung appearance, pick walls. Wala tong slope, ha. So, ayun. And then, yung panghuli, itong bandang baba dito, okay, wala din yung slope. Magdodraw tayo ng line doon. Or pwedeng pick lines. So, pick lines, or draw tayo ng line. Okay, so ang dulo niyan, bale, okay, ang dulo nito bali ay hindi itong wall na to eh. Medyo nakapasok siya ng konti. So, try natin dito. Tapos, tapat natin dun sa vertical na nasa kaliwa. Click. So, hindi siya naka-chain na. Tapos, linisin na natin yung mga corners. So, trim extend to corner. 1, 2. Pag namali kayo, okay lang. At later on, pwede naman natin yung i-edit yung profile. Okay. Okay lang magkamali. Tapos, ang susunod natin is select natin yung dalawang vertical na may slope. So, click, select. And wag natin kakalimutan baguhin yung slope, 26.57. Enter. And then, tsaka natin i-click yung Finish Edit Mode. Tapos, punta tayo dito sa New Addition Axonometric View. Ayan. So, don't worry, ganun talaga yung ating figure. Ayan. Tapos, deselect natin. Punta tayo sa Modify tab. Join Unjoin Roof. Select natin itong edge ng roof na to at saka itong surface ng roof. So, ayan. So, almost done na yung ating roof.
And then, may kailangan pa tayong gawin. Join geometry naman. Kasi mapapansin nyo tong manner ng pag-i-intersect nitong dalawang bubong na to. So, kailangan nating i-fix yan. If you view that in hidden line, so ayun, hindi siya ganun ka-accurate. So, ang gagawin natin dyan is join geometry. So, join geometry. Tingnan natin sa may status bar. First pick, select the solid geometry to be joined. So, pwede natin i-select tong bubong natin. Tapos, select the solid geometry to be joined to the previously selected solid. So, select natin tong bubong na to. So, ayun. Meron na siyang hati. Then, click modify or press escape twice. And ang susunod natin is i-attach natin naman yung mga walls dito sa nakikita nyo. Attach natin yung mga walls dito sa bagong mga bubong na yan. So, marami tayong pwedeng piliin dito. So, unahin natin yung bubong dito. Itong mas malaki. So, click ninyo and then click natin yung wall pala, hindi yung bubong. So, pwede nyo i-click itong wall na to. Then, orbit. Click nyo itong wall na to. Control, click. And then, orbit uli. Click nyo itong wall na to. Control, click. So, bali tatlong wall muna. And then, attach top base. Tapos, select nyo yung bubong. Ayan, problem solved. Then, modify. Okay, kung na-i-attach na yung mga walls, proceed na tayo dito sa may mas maliit na roof. So, select nyo yung wall, 1. Tapos, itong pangalawa, control, and then click. Tapos, attach top base. Then, select nyo yung bubong. So, yun na. And then, press escape twice or click the modify button. So, pwede nyo i-orbit to check kung wala na bang butas yung bubong. Ayan, okay na ba? So, pwede nyo i-orbit. And then, don't forget to save. Control S. Now, continuing dito sa ating residential project, paki-open yung roof plan. Ayan. Tapos, make sure you have nothing selected and then punta kayo dun sa properties palette. Tapos, scroll down nyo hanggang makita nyo yung extents grouping. Ito, extents. Tapos, dyan sa extents grouping, hanapin nyo yung view range. Paki-click yung edit button. So, pag na-click nyo na yung edit button, paki-locate yung primary range area. Primary range. Tapos, baguhin nyo yung cut plane at saka yung top offset. So, gawin yung parehas na 4,500. Cut plane at saka top offset 4,500. Then click apply. And then okay to return to the roof plan. Tapos doon sa graphics, scroll down nyo to, graphics. Scroll up pala, graphics. And then doon sa underlay natin. Underlay, choose none para dun sa range base level. So, ayan, makikita nyo yung appearance ng roof natin. Okay, so i-center ko lang and then let's continue. On the project browser, paki-click yung longitudinal section view. Project browser. Ayan, double click. Tapos dyan sa section view, longitudinal, paki-zoom in dito sa left side. Ito, ayan, left side.
Paki-check yung figure dyan sa inyong manual, figure 9.18. So, unahin natin yung pagsiset ng level of detail. So, from medium, makikita nyo yung mga detail ng wall. Tapos, pag coarse, hindi nyo siya makikita. Ayun. So, dito tayo sa medium. And then, select the roof on the section 1. Ito. Select nyo to. Tapos, titingnan natin kung ano yung mga options na pwede nating i-set up or i-apply dyan sa offset ng bubong natin. Ito. So, punta tayo dito sa may properties palette. And then, doon sa construction grouping, meron tayong tinatawag na rafter cut. So, dyan ay by default naka-plumb cut yan. So, try nga natin yung 2-cut plumb. Okay, so na-try natin yung 2-cut plumb. So, nagbago yung end ng bubong natin, yung offset. So, makikita nyo naman, merong changes dun sa screen. Tapos, on the properties palette, yung fascia depth, iset nyo sa 150. Try natin kung ano yung magbabago dyan. So, 150. So, ayun yung fascia depth. And then, from 2-cut plumb, yan, 2-cut plumb, try naman natin yung 300 na fascia depth. So, yan yung magiging appearance. Okay? So, dun sa may properties palette ulit, marami tayong pwedeng baguhin dito eh. Yung rafter or truss. So, select nga natin yung rafter or truss. So, pagka tinry natin yung rafter, tingnan nyo yung changes na mag-appear. So, medyo bababa yung elevation ng bubong natin sa pagka-rafter. So, pagka-truss naman, tataas siya. And then, paki-select yung isa pang roof dyan sa background. So, control select. So, bali dalawang roof yung selected. At pagparehasin na natin ng rafter cut at saka fascia depth. So, dun sa may rafter cut, gawin nating 2-cut plumb. And then sa fascia depth, gawin nating 150. Parehas na bubong ha. Tapos dun sa may rafter or truss, iset natin sa rafter. And then, move away. Tingnan nyo yung mangyayari dun sa dalawang bubong natin. So, finally, select natin yung wall dun sa left. Ito. And then, use attach top base. Attach top base. Kasi, nagbago tayo ng tawag dito. Nagbago tayo dun sa bubong natin eh. Baka hindi na kasi naka-attach to. So, just to make sure, gamitan natin ng attach top base. Okay? So, repeat natin dito sa ito. Attach top base. Ayan. And then, baka hindi din naka-attach to sa isang bubong. Ayan. So, just to make sure, pwede nyong ulit-ulitin yung attach top base. Okay? And then, don't forget to save your project. Control S. So, punta tayo dun sa roof plan and select all the roof. Ayan, control, click. Tapos, control, click. So, bali tatlo yung roof natin. On the properties palette, click the edit type button. Ito. Edit type. And then, duplicate. So, duplicate. And then, pangalanan nating wood rafters.
wood rafters with asphalt shingles. And then click OK. So, dyan sa may type properties natin, meron tayo ditong structure section under construction grouping. Pakiclick yung edit button. Tapos dito sa may edit assembly, meron tayong layers dyan. 1, 2, 3 layers by default. So, dun sa may number 2, structure 1, under material column, pakiclick yung material browser, ito. Yung ellipsis button. Tapos, dyan sa may material browser dialog, paki-search or paki-type yung structure para sa keywords na gagamitin natin. Tapos, ang gagamitin natin ay structure, timber, joist, rafter, layer, ito. And then, click OK. Tapos, doon sa thickness field, ito, thickness field, i-type ninyo 190. So, 190. And then, beneath the list of layers, insert button. So, mag-insert tayo ng another layer. So, naka-highlight yung new layer natin. Ipopwesto natin yan sa above core boundary. Ito, sa number 1. So, click nyo yung up button. And change the function to, change natin yung function, substrate 2 or finish 2. Ayan. Finish 2 na lang ito. Or substrate. O, substrate 2 na lang. Tapos dun sa material, gawin nyo siyang plywood. So, itatype nyo yung keyword dito sa search bar. And then type plywood. So, plywood sheeting. Click OK. Tapos, set nyo yung thickness sa 16. Tapos, insert button again. Insert. Tapos, function to finish 4. Ito. And then, material. Select nyo yung roofing. Asphalt shingle. Ito. And then, click OK. Tapos, dun sa thickness, type 6. Okay, so to check, tingnan nyo maigi yung nasa manual versus itong nasa screen kung tama or yung mga ginagawa ninyo. So far, okay naman. 6, 16, 190. So kung gusto nyo makita yung preview, click nyo lang yung preview button dito and then makikita nyo tong preview sa may gawing kaliwa. Okay, so click OK twice to return to the view window. Click OK, then OK, and then merong error na mag-a-appear dyan sa inyo. So pwede nyo i-click yung unjoin elements, tapos i-join nyo na lang later on. So tingnan natin dito sa longitudinal. Yan. So click natin ito, touch top base. Tapos ito, touch top base, touch top base. So, ganun, paulit-ulit lang. And then, balik tayo dito sa roof plan. Or, pwede nating tingnan sa new addition Axon 3D view, yung mga nagawa natin. So, babalik ako dun sa hidden line view or visual style. So, ayan na yung ating mga bubong. And then, dun sa architecture tab, mag-a-add na tayo ng fascia board dito.
So, Architecture tab, Roof drop down, and choose Roof Fascia. So, after you select Roof Fascia, on the Properties palette, click Edit Type, tapos Duplicate, at pangalanan yung Simple Fascia. Then, click OK. Tapos, dito sa may Type Parameters, Construction Grouping, yung profile natin, baguhin nyo into Metric Fascia Flat 19 by 140. Ito. Tapos, dun sa may Material, click nyo yung Material Browser and then hanapin nyo yung damp proofing na material, or pwede kayong maglagay ng kahit anong material na available dyan sa inyong library. So, damp proofing, ito. Click OK. And then, ang gagawin natin ngayon, so click OK. Nasa Simple Fascia na tayo. I-click natin yung mga edges ng roof natin, pero hindi lahat. So, ang gagawin natin, i-orbit ko muna to. So, I will click first the top edge. Kailangan top edge ito. So, ayun, nagdagdag na yung fascia board natin. Then, press escape or click the modify button. Tapos dun sa insert tab, load family, and then dun sa may profiles folder, so English, profiles, dyan sa profiles folder, hanapin nyo yung roofs, tapos select nyo yung m_fascia built up, ito, and then click open. Okay, so dun sa may architecture tab ulit, roof drop down, roof fascia, tapos edit type, then duplicate, and then pangalanan nating built up fascia, and then click OK. Tapos dun sa ating profile list, hanapin natin yung ini-add natin kanina. So, marami siyang sizes. Ang pipiliin nyo ay yung 38 by 140 by 38 by 39. So, 38 by 140, ito. 38 by 140 by 38 by 89. And then, click OK. So, yan yung i-apply natin dun sa remaining edges ng roof natin. So, we have only 7 edges na a-applyan. So, select natin to. Select natin to, and then, gawin natin built up fascia. Ayan. Tapos, click modify, and then mag-add na tayo ng fascia. So, roof, drop down, roof fascia. Click natin to. Make sure yung top edge ang i-click natin na click. Tapos, restart fascia pag panibago. Tapos, click natin to. Restart. Click natin to. Restart ulit. Orbit natin. Click natin to. Restart. To. Restart. And then finally, ito. Restart. So, meron lang tayong
7 na edges na nilagyan ng fascia board. So, click modify and then balik tayo dun sa ating 3D view. Kung titingnan nyo yan in shaded, so ayan yung magiging appearance niya. So, yun. And then, balik ako sa hidden line. And to continue, pwede na nating lagyan ng gutter yan. So, save nyo muna, Ctrl S. And then, let's add gutters. So, tingnan natin yung ating mga pinaglalagay na fascia board. Tapos, on the Architecture tab, Roof drop-down, paki-select yung roof gutter. So, click one of the horizontal edges ng newly placed fascia. Ito. So, umpisa natin dito. Be sure to pick the outside fascia or outside edge. So, yun yung nailagay nating gutter. Kung nabaliktad naman yung gutter nyo, don't worry, pwede nyong i-flip yon. Ito, may flip grip dito. Tama. So, pwede nyong i-flip yung direction in the event na baliktad yung pagkakalagay. Okay? So, before clicking the next gutter segment, don't forget to restart the gutter. Okay, so click na natin to, restart. Tapos, ang lalagyan lang natin ng gutter ay 3. Ito. Tapos, ito yung pangatlo. Restart, and then click nyo to. So, yun. And then, click modify or press escape twice. Tapos, ang gagawin natin is open natin yung longitudinal section and then zoom in dun sa gutter na nailagay na natin. So, kung mukhang makapal yung mga lines ninyo, don't worry, pakiclick itong thin lines sa quick access toolbar. So, ayan. Thin lines. And then, makikita nyo dyan yung cross-section ng inyong bubong at saka gutter. So, select any of the gutters. Pag medyo nakapaloob yan sa fascia board, don't worry, pwede nyo i-adjust yung distance yan through Properties palette. So, dito sa horizontal profile offset, pwede nyo iset yung distance. Halimbawa, magta-type ako ng 19. So, ayun. Kung medyo naka-taas or nakababa, so, isa-set nyo yung vertical, horizontal pala, I mean. So, vertical pala yung na-click ko. So, 0 yan. So, ito, horizontal. So, pwede nyo rin baguhin yung vertical and horizontal. So, magta-type ako ng 19 dito. So, lalayo naman siya. So, depende dun sa inyong preference kung ano yung values na ita-type nyo dyan sa vertical and horizontal profile offset. So, babalik ko na to sa 0. Yan. And then, kung gusto nyo ibalik sa thick lines, i-click nyo tong thin lines ulit. Ayan. So, mas okay siguro yung thin lines muna. No? And then, so, ang susunod natin ay yung paglalagay ng skylights. So, i-open natin yung roof plan. Ito, roof plan. And then, on the insert tab, load family. So, from roofs, balik tayo dun sa US folder and click Windows folder. Tapos, skylight. Metric metric, skylight, flat. Click open. Tapos, dyan sa may specify types dialog, pakiselect yung 800 by 900. 800 by 900, ito. Then, click OK. So, na-add na natin. Punta tayo sa Architecture tab, Window, and then, ayun, selected na yung ating skylight. Pwede na nating ilagay dito sa may
bubong natin. So, meron tayong approximate distance dyan. Kiklik ko muna dito sa approximate center. Ayan. Tapos, doon sa, kiklik mo muna yung modify. Select ko itong skylight. Etong temporary dimension, pwede nyong i-relocate yan at saka itong isa papunta doon. So, dapat ang distance nito, pwede pala dito, masyadong malayo. Dito na lang. So, dapat ang distance niyan ay 1,500. So, ayan. And then, pag tingin natin sa cross-section or longitudinal section, so, click natin itong longitudinal. So, ito yung skylight natin. Ayan. Pwede din nating i-relocate yung temporary dimension, yung location line. So, from here, pwede nating ilagay dito sa ito. Tapos ito, lagay natin dun sa saan ba natin pwedeng ilagay? So, dapat ito ay lagay natin dito and then pag nahirapan kayong makita yung snap point, ayun, yung intersection lang na yun. Dapat ito ay nasa 500. Enter. So, yun yung ating skylight. Click on the blank space to deselect. Tapos, punta na tayo sa floors. So, let us create the first floor. So, yun lang yung ating para sa bubong natin at punta na tayo dun sa ating first floor. So, first floor, close inactive views. On the architecture tab, click the floor. Tapos, dun sa draw panel, ito, draw panel, boundary line, at saka pick walls yung selected. So, active yan by default. On the options bar, check mark dun sa extend into wall or to core. Tapos, wala muna tayong offset. So, click on the vertical wall on the addition on the left. Click nyo tong wall, 1. And then, click on the top horizontal, 2, then 3. So, pwede nyo i-flip yan. Ayan. Tapos, yung last portion, itong horizontal sa baba, ang gagamitin natin doon ay pick lines. Ito, pick lines. So, click nyo to. And then, trim extend to corner para ayusin yung mga corners. Then, click modify or press escape twice. So, kung nagawa nyo na yan, ay pwede nyo nang i-deselect yung mga line and then dun sa properties palette, from generic floor, gawin yung standard timber wood finish. Ayan, yung floor nyo. Tapos, tsaka nyo click yung finish edit mode. So, meron magdi-display dyan na dialog or parang warning. So, i-click nyo lang yung yes to join the geometry. Okay, so ito na yung ating floor. Tapos, kung gusto nyong lagyan yung sa second floor, so ito yung gagawin natin. So, yung join geometry pala, ang ginagawa nun is, buksan ko lang itong longitudinal natin. So, ito yung ginawa nating floor. Ayan. So, ito yung ginagawa ng join geometry. Ayan. Pati dun sa kung meron kang wall dun sa ibaba,
i-join niya dun sa may sa may floor na nasa taas. Kung meron kang wall. Okay? And then, sasara ko na to. Punta tayo sa second floor. Ang floor natin sa second floor ay same process lang din. Click natin tong floor. Tapos, standard timber wood finish. Pick walls, boundary line. Tapos, extend into wall core. Wala tayong offset. So, ang gagawin natin is, select natin to. Pick walls. Ayan. Ngayon, i-select na natin yung line dun sa gitna. Ayan. Tapos, yung last natin ulit, pick lines. Ayan. Then, trim extend to corner. So, ayan na. Trim extend to corner. And then, standard timber wood finish tayo ha. And then, click finish edit mode. And then, yes again, dun sa dialog box. Okay, tuloy natin dito sa may gawing patio. Ito. Ganun ulit. Same process. Architecture tab. Floor. Pagka pinindot nyo yung drop down, ang default nun ay architecture floor, not structural. So, architecture floor. And then, ang gagawin natin is edit type muna tayo. And then, duplicate. Tapos, pangalanan nating patio floor. Click OK. Tapos yung ating material, standard timber wood finish pa rin. Hindi, patio floor na. Sorry. So, dito sa patio floor, click OK. And then, yan na yung ilalagay natin dun sa patio natin. So, pick walls. So, unahin muna natin itong nasa kaliwa, pick walls. So, yan yung form ng ating patio floor. And then, trim extend to corner. Click modify or press escape twice. And then, click finish edit mode. Then, ganun din, yes, dun sa dialog box, i-attach dun sa highlighted walls or join natin yung geometry dun sa overlapping volume out of the walls. So, meron na tayong patio floor. Tapos, dun sa, kung gusto nating i-edit yung structure niya, select natin yung patio floor natin. Ayan. Edit type. Tapos, dun sa structure, dito sa may layer 2, click nyo yung core boundary and then insert. Tapos, yung bagong structure, pakigawang substrate 2. And then, sa thickness, gawin yung 40. And then, material, softwood lumber. So, i-type nyo lang, softwood. Yan. And then, click OK. Tapos, change the function to exterior. So, click OK na to. Function natin, exterior. Then, click OK. Then, yan na yung patio floor natin. So, let us adjust the floor positions and joints. On the project browser, click natin yung longitudinal view. Tapos, select natin yung patio floor. Ito,
Hindi siya pantay dun sa may existing or yung ginawa nating second floor na flooring. So, select nyo yung patio floor. On the properties palette, height from offset or constraints grouping, hanapin nyo yung height offset from level and then i-type nyo 40. So, ayan, pantay na siya. Ayan. Tapos, on the modify tab, click the join geometry. Modify tab, join geometry. And then, first pick, click the patio floor. And then, yung second pick natin, vertical wall. Ayan. Tapos, syempre, i-join din natin yung second floor dun sa, So, click nyo to. Tapos, click nyo din to. And then, pwedeng ito, tsaka ito. Ayan. So, bali tatlong click. So, kailangan ang outcome gaya nung nakikita nyo sa screen. Wala na siyang parang line na maiksi dun sa between second floor at saka patio floor. So, click modify. And then, balik tayo dun sa second floor. At create a cutting section, cutting vertically parallel to the transverse. Ito. So, section view. Ayan. And then, dito tayo maglalagay sa patio. Ayan. Pwede natin i-flip. Pupunta doon. Tapos, deselect natin. And, let's see. Dito sa project browser, yung section 1, i-rename natin as patio section. Enter. Tapos dito sa section view, i-double click natin patio section or pwede nyong i-select yung mismong section head, yung kulay blue, para mapunta kayo dito sa section view. Ngayon dito sa patio section natin, yung level of detail, gawin yung fine or medium. Ayan, makikita nyo to. So, ang gagawin nyo is, if hindi nyo pa nagagawa yung join geometry, pwede nyo gawin dito sa patio section. So, pag nagawa nyo na, don't forget to save your work and then magpo-proceed na tayo sa rendering and printing. So, hanggang dito na lang and see you on my next video. So, close nyo yung inactive views and don't forget to save, Control S. Ayan. And then, close your application. Goodbye.